Leticia, Roel, Bert, Nancy, Jose, Wilfredo and Heidi, Virginia, Luis, Alfredo Lim, Larida, Remy, Victor and Carlito, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma, Michael, Rosalie, Ernesto, Hinara, Jeronimo, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel, Erwin, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold, Vicente, Salvador, Romulo, Martina and Ronald Herrera, Virginia, Mirna, Renato, Lilian Salaysay, Virginia Ortiz, Rinaldo and Rogelio, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres Federico, Alejandro, Lolita, Rowena Eleuterio, Joseph Cesar, Virginia Josefero, Alberto Tambong, Josefina Cachedo, Luisito, Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Floren Bruce, Marcelino Manapol, Rosario Salvador, Artemio Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sani Senior, Anita, Lourdes, Donato, Corazon, Hansel Delantar, Avisha Rain Lucero, Alfeo Dolesin, Maura Santos, Sinaida Pisuinia, Laureano and Basilia. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mga kaluluwa ng biktima ng sunog ng Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad, dulot ng kalikasan, gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen.
Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamungay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Umawi ng kagalakan at tutugin ang ikala at ang kahayahayang hirap. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya Panginoon ay dinggin ang landas ni kahakit habang buhay ay kagandahang loob niya sa akin.
Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Papa San Pio ika-10. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa ating Panginoong mawaing napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio, upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mo makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang may hina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang mga pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong mga sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tayo pong lahat. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ninyong bagong kalakasan.
Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. at sang-ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na andaang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalan. Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaksi tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Tugon, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis na nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan,
hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at ginugunita natin ang kapistahan ni Pope Pius X, isa sa mga nagsulong ng mga pagbabago pagdating sa atin pong liturhiya sa ating ginagawa. Kung maalala nyo, dati nakatalikod ang pare, tapos nung pumasok na, ay humarap, tapos nagkaroon na ng iba't ibang paggamit ng mga lingwahe o dialects sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga lugar. So isa po si Pope Pius X sa mga nagsulong nito, kung kaya't itong ating ginagawa at naunawaan na natin yung pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Mas nakaka-relate na tayo, mas nakakapasok tayo sa atin pong pagdiriwang. Hindi na lang tayo basta observer lang o spectators lang, kundi lahat tayo ay nagpa-participate na dapat. Kaya nga pag yung mga sumain nyo ang Panginoon, sumagot ka rin. Dahil kung hindi, parang parang yung pagbabago na ibinibigay sa atin ay hindi pa natin talaga na-absorb. Malinaw po? Yan. So tingnan natin, paano daw ang mas maunawaan natin yung paghahari ng Diyos. So gumamit ulit si Jesus para ipaliwanag sa kanyang mga alagad kung ano ang paghahari ng Diyos. Saan maitutulad. So, dito sa kanyang halimbawa, sabi mayroong lumabas ng umagang-umaga yung may-ari ng ubasan. Pag binabanggit kasi yung ubasan, kasi ito yung sagana na mga nagsumisimbolo sa kasaganaan. At doon sa langit, yun yung ubasan. Doon, saganan lahat, busog lahat, walang maghihirap. Pero kailangan ng manggagawa. So, yung may-ari ng ubasan ay lumabas para maghanap ng mga manggagawa. Sa kanyang ubasan yun, manggagawa. At sa bawat oras, lumalabas yung may-ari. Sa bawat pagkakataon din na mapuntahan, may nakikita siya at tinatawag niya para magtrabaho sa kanyang ubasan. Naintindihan pa po? Yan. Kaya, dito po, kailangan natin din makita kung nasaan na nga ba tayo. Tayo po ay mga tinawag o kaya naman tinatawag pa lang ng Panginoon para maging manggagawa. So kung ilalagay natin dito, halimbawa, dito sa ating lugar, mayroon sa inyo mga tinawag na noon pa. Mayroon naman, ngayon pa lang tumatawag o tinatawagan. Mayroon mga tumugon na. Mayroong hindi pa tumutugon. Kaya nga sabi, anong tinutunga-tunganga ninyo? Sige nga, tinan nyo yung katabi ninyo kung syunga-syunga na naman ang itsura niyan. Diba? Anong tinutunga-tunganga ninyo? Lahat tayo, biro mo yun, yung parang sana mas maramdaman natin yung it is a privilege para sa atin na tayo pa yung lalapitan para imbitahan na maging manggagawa sa isang napakayaman na ubasan. Pero mo yung may-ari pa. Yung may-ari, ang Diyos. Ang Diyos pa ang lumalapit, tumatawag, nag-aalok, o may sweldo. Sige, pumunta kayo doon. Walang masyadong criteria o qualifications.
Kailangan mo lang magtrabaho. Babayaran ka. Di ba? Parang ang sarap naman nun. Yung may-ari ang lalapit sa iyo para mag-alok. So hindi ka ba maaantig no, ang iyong puso niyan? Okay, balik tayo dito sa ating sitwasyon. Kamusta ba tayo? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tinatawag ka ng Diyos. Ulitin, tinatawag tayo ng Diyos para maging manggagawa. Sabihin nyo nga, manggagawa. Meron bang sinabi dito na, ikaw supervisor ka? Ikaw manager ka? Meron ba? Wala. Manggagawa lahat. Kaysa tinawag ka ng umaga, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, manggagawa. Ayun lang ang problema talaga natin. Kapag feeling natin, pag tayo ang nauna, feeling natin talaga dapat special tayo. Ano ba yun? Mga scholars dito, mga Wycliffe and SSDM ngayon, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mainggit. Diba kasi sabi dito, di ba? No? Kasi hindi matanggap ng mga nauna, di ba? Na bakit ganon? Pinagpare-pareho mo ang bayad namin. Di ba? Eh sabi nung may-ari, naiinggit ka lang eh, dahil mabait ako eh. Kasi para ano ba, gusto mo sa'yo lang mabait, hindi sa iba, sa'yo lang dapat mabait. Dapat ba ang allowance ng scholar mas malaki yung mga nauna at yung mga bago, dapat maliit? Eh pareho lang scholars lang yan. Di ba? Parang gano'n, di ba? Scholar ako, pareho tayo. Kay first year ka, kay fourth year ka, pareho tayong scholar. Pareho tayong binibiyayaan ng Diyos. Galing sa Diyos. Na dapat lang maging mapagpasalamat. Sa SSDM, di ba? Yung mga nauna, tingnan niyo yung mga nauna, ang lalaki na, di ba? Yung mga bago, payat pa. Lalaki din yan. Pero yung ganitong ugali, no, ang kailangan natin masuri. Bakit hindi tayo dumadami? Kahit sa ibang simbahan po, no, in general, baka lang po, mas umiiral kasi yung, hindi, kami na lang. Kaya pag may mga bago, hindi nila ma-feel na accepted sila, welcome sila, kasi ang pinapamukha sa kanila ng mga nauna, kami dito, kami nauna dito. May mga ganun ugali. Pag may ganyan, ay wala. Tawag ng tawag ang Diyos, yung mga naunang paalis ng paalis. Yung mga bago, hindi pa sanay sa kung ano yung procedure, kung ano ang mga batas ng simbahan. Bago nga eh. Yung, ano bang nangyayari sa loob? No? Kasi dito, tinukoy nung may-ari, naiinggit ka kasi mabuti ako sa kanila. Sa atin ba, ano bang umiiral? Bakit hindi natin matanggap na nakakatanggap din yung iba? Nang katulad ng tinatanggap mo. Kahit nga sa gobyerno natin, hindi lang sa simbahan, kahit sa gobyerno. Matagal na kami dito. Kami ang mga nauna dito. Kaya bata pa lang tayo, ngayon matanda na. Sila pa rin ang nandoon. At ayaw mag-welcome ng bago. Kaya yung mga bago, ano nangyayari? Kinukurap na ang kanilang isipan ng mga matatanda na. Kaya pag sila na ang pumalit, ganun na din yung kalakaran. That's what you call politicizing. Diba? Paano nga natin mararanasan yung kaharian? Paano natin mararanasan yung langit kung may ganito tayong pag-uugali? Dito pa lang dapat sa simbahan natin, nafe-feel na natin yung langit. May langit ba dito?
Yun yung pagsusumikapan natin. Ha? Unang-una, kailangan mawala ang inggit sa ating mga puso. Kung biniyayaan ka ng Diyos, magpasalamat ka. Kung biniyayaan yung iba, tingnan mo kung ano ang biyayang ibinigay sa iyo. Huwag mong ikumpara ang biyayang natanggap mo sa natanggap ng iba. Kasi kung tutuusin, pareho lang yung biyayang ipinagkaloob. In-expect mo lang na mas malaki dapat sa'yo. Ayaw mo ng pantay. Kahit nga sa loob ng bahay, di ba, no? Bakit hindi nagkakasundo, hindi nagiging maayos ang magkakapatid? Kasi, yun, pag umiral na, siya na lang lagi. Dapat sa'yo muna, dapat ikaw. Yun na. Gulo na. Sabihin niyo nga ulit, manggagawa. Sabihin niyo sa katabi ninyo, manggagawa tayo pareho. At sa mga maglilingkod, sa mga sumusunod sa Panginoon, tandaan mo, mayroong gantimpala na ibibigay sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang karunungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig, na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanapbuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, lobin mong kaming nagdiriwang na may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ikasampu ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinapalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus ko, ikaw ay ng kaluwat katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kami nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, magkakaroon tayo ulit ng pagdarasal ng Santo Rosario. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Evening, Father. Mayo
dukha, ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayahan. Umayon at ipahayag kanyang pagkalinga, Ama, isabuhay